Ayun, so good day sa inyo guys. Kumusta ulit kayo? So, meron ulit tayo isang magandang topic ngayong araw na to kasi papasadahan natin ng konti yung isa na namang nag-a-apply ng REITs natin sa Pilipinas. So, kung matatandaan nyo, nung Sunday, nag-discuss po tayo, si Ayala is nag-list po siya ng kanyang tinatawag natin na i-REITs. So, merong sumunod sa kanyang footsteps at ito nga po, si Double Dragon naman is gusto ding mag-avail ng REIT listing sa Pilipinas. So ito nga po, magkakaroon siya ng DDMP REIT. So tingnan natin kung anong meron dito sa REITs na to sa kanyang initial na disclosures. Okay? Pasok tayo. Ayun, so welcome back guys at tingnan natin kung anong meron dito sa initial na ni-release ni disclosure ni Double Dragon tungkol sa kanyang DDMP. So tinawag siyang DDMP REITs kasi yung nilalagay niya dito sa REITs is yung kanyang mga buildings na nasa Meridian Park. So Double Dragon Meridian Park or DDMP REITs naman. So ayan, so yun yung pag-usapan natin ngayong araw na to at bago tayo magpatuloy, as usual, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka sa mga reviews po natin. Halimbawa po yung mga IPO kagaya nitong mga REITs po natin. Okay, so pasadaan natin kung anong meron dito sa DDMP REITs natin. So ito yung mga basics na nakuha natin sa kanyang disclosure. So, DDMP REIT expect to raise up to 16.97 billion. Ayan. So, kung tandaan nyo yung pinag-usapan natin na nung isang araw kay Ayala Land, so around 15 billion po yung kanyang IPO. Ito naman si DDMP is 16.97 billion. So, halos magkasinbigat lang sila ng nilis po dito sa ating REITs naman. Okay? So, ano pang meron dito? Next. So, 33% ng REIT listing natin itong 16.97 billion. So, actually, ang pinapasok po nitong si DDMP for REIT listing is around 50 billion. So, yun nga lang, ang gusto niya lang na i-share sa mga public investors is around 33% lang po nito, which is yun nga, yung minimum public float na kailangan ng isang company na nagli-list po dito sa ating REITs naman. Okay? Next. Dito po sa 33% na listing na to, included po yung 7 buildings na ililist niya dito sa kanyang DDMP, so sa kanyang Meridian Park. So, meron tayong inahandang mga pictures dito kung saan po siya located at saan po banda yung mga buildings na sinasabi niya dito sa kanyang listing. Ayan. So, yun po yung tignan natin. At dito sa buildings po na to, mayroon siyang total 248,349 square meters na land area. So medyo malaki din po to. At yun nga, located po ito dito sa Pasay City. Okay, next po natin. So balak po nitong si DDMP. So di ba initially 7 buildings lang muna yung ilalagay niya. For the succeeding 2 to 3 years, magdadagdag pa rin po siya ng additional na 2 building. So meron pa siyang plano na magkaroon ng expansion ng listing dito sa ating DDMP. So ibig sabihin, lalaki ng lalaki yung i-invest niya or ililist niya po dito sa ating REITs, which is yun naman yung gusto natin as an investors kung papasok tayo dito sa REITs, kasi ibig sabihin may continuation po yung pagdami ng kanyang business. So etong dalawang buildings na to, based sa kanyang disclosure is ginagawa pa lang po naman siya hanggang sa ngayon. Pero initially, 7 lang muna yung ililist niya po dito sa ating DDMP REITs. Okay? Next. Ayan. So, yung kita naman sa IPO, so ito yung maganda sa kanya, di ba? So, kagaya ni Ayala, 90% ng proceeds na kanyang A-REITs is i-reinvest po niya para po dumami yung kanyang revenue. So, ito naman si Double Dragon, gagamitin niya para sa additional na expansion ng 450,000 square meters ng building area na magiging maganda sa bottom line po ni Double Dragon. So si Double Dragon po, subsidiary niya po itong si DDMP REIT. So
Di ba sabi ko sa inyo, 33% is i-share niya sa atin ng mga investors. So yung 67% is si Double Dragon po yung mamamahala sa kanya. Kaya nga po yung bottom line nitong si Double Dragon natin, gaganda po yung kanyang mga revenues. So expect magkakaroon siya ng additional income pag naitayo niya na po yung mga bagong buildings na naman for this 450,000 square meters. So medyo maganda siya, di ba? So nag-i-expand siya at ayun nga sabi natin, hindi po siya pambayad ng utang ni Double Dragon. Okay? Sa ngayon, ang Double Dragon ay mayroong 803,000 square meters sa kanyang portfolio at ang plano na listing ng 200 to 250,000 square meters annually naman from 2020 hanggang 2025. So medyo planado na ni Double Dragon kung gaano karami yung idadagdag niya sa kanyang business portfolio sa kanyang property company naman na Double Dragon. So ibig sabihin it's a win-win situation. So sa mga investors na long term dito kay Double Dragon, so magiging maganda po siya in the long run kasi meron pa rin pala siyang expansion na ginagawa naman. So yun po yung maganda sa kanya. At syempre, ang magic keywords natin dito is ang may-ari po nito is joint venture ni Mr. Injap Seiya II at si Yujiko family na meron silang 5 hectare commercial property dito naman sa Meridian Park sa Pasay City. Ayan, so although sabi natin 33% lang yung ibabahagi na shares nitong si Mr. Injap Seiya II sa atin as an investors. Pero alam mo naman, di ba, pag si Mr. Injap Seiya yung nag-list ng kanyang mga stocks, so lumilipad po yung kanilang mga share prices. So recently, di ba, si Merrimart natin is umangat din siya dahil sa optimism sa kanyang Merrimart stores. At yun nga, nakita natin is meron kasing character itong si Mr. Injap Seiya II na maganda dito sa ating mga businesses. So nakita niyo naman itong si Double Dragon, di ba joint venture siya nung isa sa mga may-ari ng Jollibee natin. So nakita niyo naman yung kanyang IPO is talagang lumipad po ng lumipad yung kanyang stock prices. At kagaya ng nangyari kay Merrimart latest lang. So maganda po yung galaw ng kanilang mga charting. Although ngayon medyo nagko-correct na po sila. So ayun, si Mr. Injap Seiya II kasi, so medyo maganda yung expectation natin dito sa ating public offering naman sa kanya. So wala pang guys, as of this time, wala pang final price na sinasabi itong si Mr. Injap Seiya II kung ano yung lalabas na final offering price nitong si DDMP natin. Okay, so tingnan pa natin kung anong meron dito sa ating mga IPO basics. So ito yung mga minimum requirements ni DDMP at na-meet naman niya kasi ito po yung expectation ng ating government sa kanya. So ano tong mga to? So yan, so dapat yung asset basket niya nasa isang prime location na pwedeng maging relevant in the next 30 to 50 years. Ayan, so talagang very long term to kasi aabot siya ng 50 years. So parang condominium pala ang itatagal ng long-term investment mo dito sa REIT listing ni DDMP kung ang habol mo naman sa kanya is dividends. Okay? Next, meron siyang reasonable yield above sa bond coupon natin. So yung mga bonds na nire-release po ng ating government is meron siyang yield na 1 to 3%. So ang expectation po natin, although hindi pa ni-reveal ni DDMP kung magkano yung possible na yield or dividend yields nitong si DDMP, nag-expect tayo ng above 3% kasi yung mga bonds ng government natin is nagre-range siya ng 1% to 3% naman. Ayan, so antayin natin ng konti kung anong magiging final disclosures nitong si DDMP. Meron siyang good tenant mix. Ayan, so ito po kasing si DDMP, itong Meridian Park natin. So halo-halo na po yan. May mga retailers po dyan. May mga kilalang brands na nandyan. Si Merrimart nandyan sa loob din niya. And then
isa sa mga nakuha natin na detalye dyan sa kanyang Meridian Park is marami po silang mga business process outsourcing na dyan po nagre-rent sa kanila, and then kasama din po yung ating mga POGOs. Ayan, so hopefully hindi sila yung yung di ba merong dalawang nag-alisan na POGO dito sa ating Philippine market. So sana hindi sila kasama doon, pero kung hindi man, so marami namang kakilala siguro itong si Mr. Injapsea II para mapunuan po yung kanyang Meridian Park, itong 7 buildings na ililis po niya. So wala pa po kasi yung mga in details ng mga buildings na sinabi po dito sa kanyang disclosure. So sa susunod na review natin, yun po yung ilalagay natin sa kanya para mas maliwanag po sa atin kung maganda nga ba talaga mag long term dito sa ating REITs na si DDMP naman. Okay, next po natin. Capable property management. Ayan, so kilala natin si Mr. Injapsea II. At good pipeline of assets for future infusion. Ayan, so na-meet niya yun kasi nakita natin, di ba kanina, meron pa siyang idadagdag na around yearly or annually around 200,000 square meters ng leasable area or yung dalawang buildings na ginagawa na niya sa kasalukuyan para maisama po dito sa ating REIT listing naman. Ayan, so sa date kung kailan siya magkakaroon ng filing, so tentative pa rin naman, hindi pa siya final. Sa August 2020 po yung kanyang filing date, and then yung listing date naman niya is tentatively sa October 2020. Ayan, so medyo kabang-abang kung ano yung mga susunod na mangyayari sa mga detalye po nitong si DDMP natin. Ayan, so para makita nyo po kung halimbawa malampasan natin siya, punta kayo sa disclosures po ni Double Dragon, papasok kayo doon at then makikita nyo isang press release po yung ilalagay niya. So yung mga nilagay po natin dito is nakuha po natin doon sa kanyang disclosures sa ating PSE Edge naman. Okay, so final na tanong natin dito sa ating DDMP REITs, bibili ka ba sa kanyang IPO? So maganda siguro, antayin muna natin yung kanyang iba pang disclosures. Kung medyo maganda nga po yung dividend yields na pwede pong ibigay sa atin ni DDMP kung magkakaroon nga tayo ng long-term investing sa kanya. So pagdating naman sa trading guys, so kagaya ng discussions natin kay A-REITs nung nakaraan, pwede nyong gamitin as a reference po yung nandun sa video na yon. So ilalagay ko po dito sa link sa baba ng ating video para kahit pa paano may idea kayo kung ano naman yung na-review natin kay A-REITs. Kung hindi mo pa siya nakita at doon sa bandang dulo, na doon po yung mga sample ng charting systems na examples po natin. Okay, so yun lang. At maraming salamat sa iyong panonood at pakikinig. Isang short-term discussions dito sa ating DDMP REITs. At huwag kalimutang mag-subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So maraming salamat po. See you again in my next trading vlog.